Good morning guys! So maraming nagtatanong sa atin kung worth it ba mag-undergo ng process of supplementation for maintenance ang ating mga alaga. So sa mga supplements na nabili natin guys, kapag ito yung gawin nating maintenance, gagastos tayo ng nasa 580 to 670 pesos per day additional on top of everything like labor, electricity, like lahat, feeds sa operational expenses natin. So kailangan guys makompensate yan ng ating poultry. Sa presyo ng itlog ngayon, kailangan makaproduce tayo ng additional na nasa 2.5 trays ng itlog at a price of 235 per tray para makompensate natin yung ating additional expenses for supplementation. So para mag-break even tayo, kumbaga. So very important guys na malagay natin sa ating expenses yung mga supplementations natin para ma-monitor talaga natin, para ma-track natin yung ating mga additional expenses. Okay lang yan na mag-break even. At least yung inyong mga manok ay may proper supplementation, makaka-receive sila ng enough vitamins, minerals, amino acid para ma-prevent ang pagtaas ng morbidity at mortality rate at para ma-prevent din ang pag-decrease, ang patuloy na pag-decrease ng egg production. So dito sa amin, sa situation namin ngayon, meron kaming 3,297 heads na linalagyan ng supplements. Yung 1 kilo ay nagkukonsume ng 1 araw. Since dalawang supplements yun, combination of Vitamin Pro at saka Egg 1000, naglalast sila ng 2 days sa amin. So technically 580 to 670 yung per day natin. So kung nagtatanong kayo kung worth it ba yung supplementation, kapag ma-reach nyo yung break-even point, worth it na yun for that particular moment kapag hindi bumaba masyado yung production. Pero kapag bumaba yung production ay hindi yun worth it. So another factor na ma-identify nyo, kapag tumaas pa ng nasa 2.5 trays yung na-harvest nyo na itlog dito sa batch nito, ay maganda yung resulta ng ating production. So kailangan nyo ng baseline data pag bago kayo mag-apply ng supplementation. Kailangan nyo mas maganda if mayroong body weight identification muna, i-document nyo muna yung body weight, yung egg production, yung mortality rate, yung hen house, hen day nyo. So i-document nyo muna yan lahat, and then after 1 week or 2 weeks, dyan pa lang kayo makakita kung yung supplements nyo ay gumagana o hindi, or kung worth it ba o hindi. So guys, very important talaga na malaman natin kung magkano yung nagagastos natin sa daily supplementations ng ating mga alaga para pag-calibrate natin ng price, para pag-set natin ng price ng itlog, ay consider natin yon na malagay sa cost to produce ng mga itlog. Otherwise, kung hindi natin makakonsider yun, ay posibleng maging loss natin yun kasi hindi natin natatrack yung ating mga expenses sa supplementation. So very important din na i-assess natin. So very important din i-assess natin yung ating mga manok from time to time kasi para makita natin kung ano talaga yung mga supplements na need ng ating mga alaga para ma-maintain ang kanilang magandang kalusugan at the same time ma-maintain yung mataas na production. So titingnan din natin yung egg quality at integrity ng shells ng mga itlog kasi baka kulang na din sa calcium. So titingnan din natin kapag mabilis magkasakit yung ating mga alaga, baka kulang na din sa vitamin C. So depende yan guys sa pangangailangan talaga ng mga manok. And then make sure na makakuha kayo ng mga supplements na medyo mura or in a wholesale price para makatipid ang ating poultry. Kailangan natin makakonect sa mga taong nagsusupply ng mga supplements. Kailangan natin makakonect sa mga taong direct supplier talaga para makamura tayo. And then make sure na reliable yung source natin para hindi naman ma-fake sa mga produkto na binibili natin. So guys, yan yung mga supplements na nilalagay natin sa ating mga manok ngayon. Vitamin Pro at Egg 1000. So titingnan natin kung ano yung magiging resulta after 3 days. Titingnan natin kung worth it ba na ipagpatuloy yung ganitong uri ng supplements. And then titingnan natin kung ano pa yung mga kailangan ng ating mga manok. So stop muna tayo sa multivitamins plus amino acid. Stop muna tayo sa calcium. Dito muna tayo nag-focus sa mga supplements na to para makita natin yung resulta nito. So hindi pa namin ito marirecommend ngayon dahil nasa trial phase pa lang tayo. And then after 1 or 2 weeks ay siguro makikita na natin dyan yung result. Sa ngayon guys, maganda naman yung kondisyon ng ating mga alaga. Nag-maintain sila for a certain production. So as we can see, walang mga sipon, walang mga namamaga yung ulo. And then maganda yung tinang ipot nila kasi medyo dry. At walang unusual colors, so walang mga blood sila. Pero ipagpapatuloy pa rin natin guys ang ating supplementation para makita talaga natin yung resulta.
yung mga na-harvest nating itlog ngayon, and titingnan natin kung may idadagdag pang itlog yung ating mga manok. So magra-rounds pa yung ating mga boys mamaya kasi hindi pa naman time para sa final harvest. Medyo maulan ngayon dito guys, pabago-bago yung weather. Kanina mainit, tapos biglang uulan, tapos kanina madilim, tapos biglang liliwanag. Medyo naapektuhan yung ating mga manok sa mga ganyang situation, no? Madali silang ma-stress. And then ngayon brown out po talaga dito, so hindi tayo makapagpapailaw ng mga buildings dahil yung genset natin na naka-standby ay for ano lang yan sa umaga para makapump ng tubig papunta sa mga overhead tanks. So titingnan natin mamaya guys kung ano talaga yung magiging harvest, if meron bang mga pagbabago sa harvest, whether bumaba or tumaas. So makikita natin yan mamaya. Guys, imo-monitor talaga natin yung production natin daily. So nakatutok tayo ngayon dito sa mga batch na ito. So batch I think 20 ito na nasa layer buildings 1 and 2. Kasi para hindi masira yung proseso natin sa paglalagay ng mga supplements, hindi natin iasa lang sa mga tao. Kailangan talaga ng monitoring para ma-sure natin na nakalagay talaga sa mga overhead tanks yung gamot. So very important to guys para makita natin kung may resulta ba talaga. So for the meantime, monitor lang muna tayo sa mga unusual na mga mangyayari dito sa loob ng buildings, at lalo na kung may epekto yung supplements sa kanila. So i-closely monitor natin, very important yung ating na-harvest daily, kung may increase or decrease. And then close monitoring din kung may patay or wala na mga manok daily. Maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ito, at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. So kapag magsimula kayo ng supplementation process, make sure na ready yung lahat, at saka make sure na hindi lahat ng mga manok ay bibigyan nyo. So unahin nyo muna isang phase ng kulungan, and then if maganda yung result ay sa kanya na lang i-apply sa lahat. Okay? So happy poultry farming guys. Bye!